Niloko kami ngang aming anak. Dinala niya kami rito sa bundok. Nagmakaawa kami, pero sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ilang taon nang nabaon sa limot ang masalitang ito. 7 taon na ang nakalilipas. Ang ngalinyang ito ay isinulat ng isang nanginginig na kamay. Gamit ang huling lakas ng isang inang duguan, nag-iisa at nilalamon ng lamig sa madilim at mapunong pusot ng bundok makiling. Walang nakarinig sa kanyang makahuling pakiyak. Walang nakasaksi sa huling paktibok na kanyang puso. Tanging ang mga matatandang puno at ang malamig na hamog ng bundok ang naging piping, saksi sa isang karumal-dumal na pagtataksil ng sarili nilang dugo at laman. Noong Oktubre 12, 2015, isang maliwalas na hapon ng linggo, naglahong parang bula ang mag-asawang Arturo, 72 taong gulang, at Carmen, 70 taong gulang. Kilala sila sa kanilang maliit na baryo sa Los Baños bilang isang tahimik at mapagmahal na mag-asawa. Walang kaaway, walang inagrabyado. Kaya naman nang mabalita ang hindi na sila umuwi, agad na gumapang ang kaba sa dibdib ng kanilang mga kapitbahay. Bandang alas 7 ng gabi nang dumating ang kanilang anak na si Jericho sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang pagpasok ay sinalubong ng manag-aalalang tingin ng mga autoridad. Basag ang kanyang boses, namumula at magaang mamata at halos hindi makahinga sa tindi ng pag-iyak. Nakaluhod siyang nagmakaawa sa hepe ng pulisya na tulungan siyang hanapin ang kanyang mga magulang. Ayon sa kanyang salaysay, umalis sina Mang Arturo at Aling Carmen noong alas 9 ng umaga para maglakad-lakad, ngunit hindi na sila makontak. Nakapatay ang kanilang cellphone. Agad na nagkasa ng malawakang search and rescue operation ang mga pulis, kasama ang mga bumbero at mga voluntaryong mountaineer. Binalot ng mga ilaw mula sa flashlight at mga sigaw na tumatawag sa pangalan ni Art. Ngunit sa unang gabi pa lang mabagahanap, may mga katanungang tahimik na bumabagabag sa isip ng mga nakakakilala sa kanila. Ang lumang Toyota ng mag-asawa ay nakaparada lang sa tapat ng kanilang bahay, natatakpan pa ng manipis na alikabok at mga nahulog na tuyong dahon. Kung gayon, paano sila nakarating sa paanan ng bundok? May nakatid ba sa kanila? Nang usisayin ng investigador si Jericho, sinabi nitong nasa Maynila siya buong maghapon para sa isang mahalagang business meeting. Nang suriin ng pulisya ang kanyang alibi, lumabas na totoo ito. May mga resibo at testimonya na nagpapatunay na naroon nga siya sa Maynila noong araw ng linggo. Subalit, patuloy na bumabagabag ang pagtataka sa mamatatanda sa kanilang baryo. Kilalang-kilala nila sina Mang Arturo at Aling Carmen. Hindi kailanman naging hiling ng mag-asawa ang mamundok. May malalang rayuma si Aling Carmen. Madalas siyang dumaing sa pananakit ng kanyang nga tuhod kapag umaakyat pa lang sa ilang hagbang na hagdan patungo sa kanilang balkonahe. Si Mang Arturo naman ay may alta presyong at mabilis hapuin. Bakit bigla nilang may sipang akyatin ang masukal, maputik at matarik na bahagi ng makiling ng walang dalang tamang gamit at walang kasama. Lumipas ang ilang araw ng walang humpay na paghahanap. Ang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng matinding takot hanggang sa isang hapon. Sa ika-4 na araw ng operasyon, isang siga ang pumunit sa katahimikan ng kagubatan. Natakpuan ng mga rescuer ang isang punit na tela na nakasabit sa siitan. Halos 200 metro mula sa tinatahak na landas ng maturista. Isang piraso ng beige na cardigan. Nang ipatawag si Jericho para kumpirmahin ito, bumagsak siya sa lupa, humahagulgol habang yakap-yakap ang piraso ng tela. Kinumpirma niyang iyon mismo ang paboritong suot ng kanyang ina. Ilang oras makalipas, hindi kalayuan sa lugar kung saan natakpuan ang tela, nakita naman ang isang panlalaking hiking boot. Nagtataka ang ma-investigador kung nahulog sila sa bangin.
Bakit isang sapatos lang ang natakpuan at bakit nakalas ang sintas nito na tila ba sinadyang tanggalin sa pagmamadali at ang pinakakapansin-pansin sa lahat, walang katawan. Hinaluhog nila ang bawat sulok ng malalim na sapas sa ibaba, bawat matarik na bangin at bawat kumpol ng matataas na talahib, walang Arturo at walang Carmen. Umabot ng mahigit isang buwan ang search operation. Mahigit 300 tao ang nagbuhos ng pawis at pagod. Ngunit wala silang napala. Marami ang tuluyang naniwala sa teoryang nahulog sa napakalalim na bangin ang mag-asawa at tinangay na ng malakas na agos ng ilog sa ilalim ang kanilang nakatawan. Araw-araw, walang palyang umaakyat si Jericho sa bundok. Umiyak siya sa harap ng Gare Square, sumisigaw hanggang sa mapaus, tinatawag ang mapangalan ng kanyang ina at ama. Awang-awa ang buong komunidad, napakabuting anak, bulong nga tao. Wala siyang sinayang sa pagmamahal na ibinigay sa kanya. Si Jericho ay isang ampon. Kinuha siya ni na Arturo at Carmen mula sa isang bahay ampunan noong 6 na buwang gulang pa lang siya. Ibinigay sa kanya ang lahat, ang pinakamagandang edukasyon, sariling sasakyan at pati na ang malaking puhunan para makapagsimula siyang sariling negosyo. Siya ang sentro ng mundo ng mag-asawa. Ngunit sa likod ng mga luha at matinding simpatiya ng buong bayan, isang matandang kapitbahay ang palihim na naglakas loob na lumapit sa tanggapan ng investigador. Nanginginig ang boses ng matanda habang kinukwento na nakita niya ang itim na sedan ni Jericho noong gabi bago idineklarang nawawala ang mag-asawa. Nakita niya itong mabilis na dumaan patungo sa direksyon ng bundok ng 10 oras ng gabi. Nang hinggian ng ebidensya ang matanda, wala itong may bigay dahil wala pang mga CCTV kamera sa liblib na kalsada ng kanilang probinsya noon. Kahit walang matibay na ebidensya, lihim na binuksan ng pulisya ang background at financial records ni Jericho. Dito, unti-unting nabakbak ang maskara ng perpektong anak. Tumambad sa kanila ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang ulirang anak na walang tigil sa pagiya sa paanan ng bundok ay baon na baon sa utang. Mahigit 15 milyong piso ang utang ni Jericho sa mga mapanganib na sindikato ng esabong at sa mga underground casino. Hinahabol siyang loan shark. Ilang beses na siyang nakatanggap ng banta sa kanyang buhay at tinakot na puputulan ng mga daliri kung hindi makakapagbayad. Sa kabilang banda, napag-alaman ng mga pulis na ang kanyang nawawalang mag-asawa ay ang tanging nakapangalan sa isang malawak na 5 ektaryang taniman ng mangga sa Batangas, isang lupain na kasalukuyang nakakahalaga ng mahigit 25 milyong piso. Lumaki ng husto ang paghihinala ng pulisya. Ang motibo ay malinaw na kasing linaw ng sikat ng araw. Ngunit sa batas, paano ka-arestong isang inosenteng nagluluksa kung walang bangkay na nagpapatunay ng krimen, walang murder weapon na magdidiin sa kanya, at walang saksi sa mismong insidente? Dagdag pa rito, paano may papaliwanag ang matibay na alibi ni Jericho sa araw kanilang pagkawala? Dahil sa kawalan ng konkretong ebidensya, napilitan ang mga autoridad na itigil ang investigasyon. Naging isa itong malamig na kaso, isang cold case na unti-anting binaon sa mga kabinet ng istasyon ng pulis. Sa paglipas ng 7 taon, tuluyan nang nakalimutan ng nga tao ang trahedya. Nag-file si Jericho ng Declaration of Presumptive Death sa korte upang formal na ideklarang pumanaw na ang kanyang nga magulang. Nang maaprubahan ito, agad niyang ibinenta ang malawak na lupain sa Batangas. Binayaran niya ang lahat ng kanyang nautang sa sindikato at nagsimula ng isang marangya at bagong buhay. Bumili siya ng mga mahaling sasakyan, nagtayo ng panibagong negosyo at namuhay na tila ba walang nangyaring trahedya. Para sa lahat ng nakakakilala sa kanya, isa na itong saradong kabanata na pinahilom ng panahon. Ngunit ang katotohanan, gaano man kalalim ibaon sa ilalim ng malamig na lupa, ay palaging nakakahanap ng paraan para bumalik at maningil. Setyembre 2022,
Isang profesional na mountaineer ang nagpasyang tahakin ang isang hindi sementado at mapanganib na bahagi ng makiling sa isang malalim na bangin na hindi pinupuntahan ng mga ordinaryong turista. Habang maingat siyang bumababa sa madulas na dalisdis, nadulas ang kanyang paa. Mabilis siyang napakapit sa isang nakausling matigas na ugat ng puno para iligtas ang sarili sa pagkahulog. Habang nakabitin siya at hinihingal, lumingon siya sa ibaba para humanap ng matatapakan. Dun, may napansin siyang isang kakaibang hugis na nakasiksik sa pagitan ng malalaking, lumot-lumot na mga bato. Isang lumang backpack, kupas na ang kulay nito, punit-punit, at halos nabubulok na dahil sa 7 taong pagkababad sa walang awang ulan at sikat ng araw ng bundok. Nang maingat niyang kunin at buksan ang bag, bumungat sa kanya ang 2 lumang ID na maingat na nakabalot sa makapal na plastik. Tinitigan niya ang pangalan, Arturo at Carmen. At sa pinakailalim ngang bag, natakpuan niya ang isang maliit na tala-arawan na basa at lukot ang mapahina. Nanginginig ang makamay ng mountaineer nang basahin niya ang huling pahina ng kwaderno. Ang mga salitang nakasulat doon ay agad na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang mensaheng magpapasabok sa tahimik at marangyang buhay ni Jericho at magbubunyag kung sino talaga ang kasama ng mag-asawa sa huling gabi ng kanilang buhay. Nanginginig ang buong katawan ni Mateo. Ang malamig na hangin ng makiling na kanina'y nagbibigay ng ginhawa ay tila naging yelo na tumutusok sa kanyang mabuto. Hawak-hawak niya ang lukot at basang kwaderno, halos hindi makahinga habang binabasa ng paulit-ulit ang huling mensahe ng isang inang nag-agaw buhay. Niloko kami ng aming anak. Ang mga salitang ito ay parang mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib. Pamilyar siya sa kwentong ito. 7 taon na ang nakalipas, laman ito ng magabalita. Ang nawawalang mag-asawa, ang umiyak na anak, ang misteryong walang kasagutan. Ngayon, ang kasagutan ay nasa kanyang kamay. Dali-dali niyang ibinalik ang kwaderno at mga ID sa loop ng nabubulok na backpack. Bawat galaw niya ay maingat, natatakot na baka tuluyang madurog ang mga titirang ebidensya. Tumingala siya. Kailangan niyang makahanap ng signal ng cellphone. Gumapang siya paitas sa matarik na bahaging bangin. Kinakalmot ang matitigas na ugat at mga batong nababalot ng lumot. Nang marating niya ang isang patak na bahagi kung saan umabot ang isang bar ng signal sa kanyang telepono, agad niyang tinawagan ang numero ng pulisya. Sa kabilang dako, sa loop ngang maliit at mainit na opisina ng presinto ngang Los Baños, nakaupo si Chief Inspector Ramon de la Cruz. Matagal na siyang naglilingkod sa bayan. Marami na siyang nakitang malalagim na krimen, pero ang pakawalan nina Arturo at Carmen ang kaisa-isang kaso na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang konsensya. Siya ang humawak ng investigasyon noon. Siya rin ang napilitang magsara nito dahil sa kawalan ng konkretong ebidensya. Kahit pa buong pagkatao, niya ay sumisigaw na si Jericho ang may kasalanan. Nang tumunog ang telepono sa kanyang mesa ng hapong iyon, hindi niya inaasahan na ang tawag na iyon ang magbubukas muli sa pinakamatinding bangungot ng kanyang karera. Nang marinig ni Inspector Ramon ang ulat mula sa kabilang linya, isang mountaineer, isang lumang bag, at mga ID nina Arturo at Carmen, biglang napatayo ang opisyal. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Agad niyang tinipon ang pinakamagagaling na tauhan, scene of the crime operatives o SOCO, walang inaksayang oras. Kahit papabagsak na ang dilim, mabilis silang bumalik sa paanan ng makiling, dala ang mga malalakas na ilaw, lubid, at ang nag-aalab na pagnanasang may bigay sa wakas ang matagal ng inaasam na hustisya. Inabot silang higit 2 oras bago marating ang eksaktong lokasyon na itinuro ni Mateo. Mahirap ang daan, maputik, madulas at napapalibutan ng matitinik na baging.
Nang tuluyang makababa ang Soko sa malalim na bangin, bumungat sa kanila ang isang eksenang hindi nila kailanman malilimutan. Sa ilalim ng isang napakalaking bato, halos natabunan ng nabulok na dahon at makapal na putik, ay ang makalansay ng 2 tao. Natahimik ang lahat ng pulis at investigador na naroon. Tanging ang lagaslas ng malayo at maliit na sapa ang naririnig. Lumapit si Inspektor Ramon. Tinitigan niya ang posisyon ng mga buto. Nakayakap ang mas malaking kalansay na pinaniniwalang kay Mang Arturo sa mas maliit na kalansay ni Aling Carmen. Kahit sa huling sandali ngang kanilang buhay, sa gitna ng matinding takot at sakit, sinubukan ng matanda na protektahan ang kanyang asawa mula sa panganib. Unti-unting naginit ang mga mata ni Ramon. Ang galit na 7 taon niyang kinimkim ay muling sumiklap na parang apoy sa tuyong talahiban. Maingat na sinuri ng forensic expert ang mga bunggo ng mag-asawa sa mismong lugar ng insidente. Gamit ang maliwanag na ilaw mula sa generator, itinuro ng eksperto ang mga malalalim at nakakakilabot na bita sa likurang bahagi ng bungo ni Mang Arturo. 3 makakasunod at malalakas na pukpok mula sa isang matigas at pabilok na bagay. Posibleng isang makapal na tubo ng bakal. Lumipat ang eksperto sa bungo ni Aling Carmen. May 2 malalim na basak sa gilid ng kanyang ulo. Malinaw ang mensahe ng mga buto. Hindi ito aksidente, hindi sila nahulog sa bangin. Pinatay sila ng walang kalaban-laban. Pinatay sila ng may matinding galit at sinadyang intensyon. Habang inaayos ng mga tauhan ang mga labi upang dalhin sa morgue, umupo si Inspector Ramon sa isang malaking ugat ng puno, suot ang kanyang puting gloves. Hawak niya ang maliit na talaarawan ni Aling Carmen. Binuksan niya ito sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight. Ang maunang pahina ay puno ng mga simpleng kwento ng isang ina. Maaraw na namalengke siya, matanim niyang namulaklak, at ang walang sawang pag-aalala niya kay Jericho. Parang laging tulala ang anak ko. Laging may kausap sa telepono tuwing madaling araw. Nang hihingi na naman ng malaking pera, pambayad daw sa utang ng kaibigan niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, basa ni Ramon sa isang pahina na isinulat ilang linggo bago ang malagim na krimen. Paglipat niya sa mga huling pahina, biglang naging magulo ang sulat kamay. Tila ba isinulat ito sa gitna ng matinding takot habang ang manunulat ay nanginginig at hirap huminga. Isinalaysay ni Aling Carmen kung paano sila pinilit ni Jericho na sumama sa bundok noong araw ng linggo. May ipapakita raw itong magandang lupain na maaari nilang bilhin bilang investment. Nagtaka si Mang Arturo, ngunit dahil mahal na mahal nila ang kanilang anak, buong tiwala silang sumama. Nang makarating sila sa liblib na bahaging na kagubatan, biglang nagbago ang timpla ni Jericho. Sa pilitan nitong hinihingi ang titulo ng lupa sa Batangas. Nang tumanggi si Mang Arturo at pilit na ipinaliwanag na hindi nila isusugal ang huling yaman ng pamilya para sa bisyo at luho na anak, doon na nagdilim ang paningin ng binata. Pinigilan ni Ramon ang kanyang hininga habang binabasa ang pinakahuling nga linya, ang parehong nga salitang unang nabasa ni Mateo. Ngunit may karugtong papala ito, mga salitang natakpan ng natuyong dugo at putik, na ngayon lang malinaw na naaninak ng matalas na paningin ng inspektor. Itinaas ni Jericho ang bakal. Akala ko katapusan na namin, ngunit bigla siyang huminto. Umiyak siya, nanginginig ang kanyang nga kamay, hindi niya may tuloy ang pagpalo sa kanyang ama. Naisip ko na baka may natitira pang awa sa puso ng aking anak. Subalit, hindi ko akalaing kilala ko ang taong totoong tatapos sa aming buhay. Lumabas siya mula sa dilim sa likuran ng mapuno. Pilit niyang inagaw ang bakal mula sa nanginginig na kamay ni Jericho. Tumingin siya sa akin na parang isang demonyo. Kumunot ang noo ni Inspector Ramon. Pilit niyang inaaninag ang pangalang nabahiran ng maitim at natuyong mansa ng dugo sa dulo ng pahina.
Ikiniskis niya ng bahagya ang gilid ng papel upang lumiwanag ang tinta. Nang unti-unti niyang mapagtanto kung anong pangalan ang nakasulat doon, nanlamig ang buong katawan ng magiting na investigador. Tumigil ang mundo niya sa pag-ikot. Ang taong iyon, impossible. Bakit siya naroon? At paanong nagawa niyang magpanggap at makisimpatiya sa harap ng buong komunidad sa loob ng 7 taon? Si Carlos, binanggit ni Inspector Ramon ang pangalan ng halos pabulong, tila natatakot na baka marinig ng mismong hangin sa bundok ang nakakakilabot na katotohanan ito. Si Carlos Mendoza, ang inaanak nina Mang Arturo at Aling Carmen, ang matalik na kaibigan at kababata ni Jericho, ang lalaking halos tumira na sa lumang bahay ngang mag-asawa nung bata pa sila na pinakain, inaruga at itinuring na parang pangalawang anak. Nang mawala ang mag-asawa 7 taon na ang nakalipas, si Carlos ang isa sa pinakamaingay na umiyak. Siya ang nag-organisa ng mga volunteer na migay ng mga flyers at araw-araw na umalalay kay Jericho. Isang perpektong kaibigan, isang napakagaling na sinungaling. Parang piniga ang puso ni Inspector Ramon. Dobleng pagtataksil. Paanong ang 2 taong pinakamalapit sa pusong nga biktima, ang nga taong pinag-alayan nila ng labis na pagmamahal, ang siya pang magiging malupit na berdugo sa kanilang huling hininga. Mariing naikuyom ngang inspektor ang kanyang nga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang nga buko. Binalot niya ng maingat ang talaarawan sa loop ng isang malinis na plastik ng ebidensya. Tapos na ang panahon ng pagtatago, oras na para maningil. Agad na nakpatawag ng emergency briefing si Inspector Ramon pagbalik sa istasyon. Madaling araw na, ngunit walang ni isa man sa kanyang tauhan ang nakaramdam ng antok. Nagumapaw ang galit at pagnanasang makamit ang hustisya sa loob ng maliit na silid. 2 pangkat ang binuo. Ang isa ay susugot sa tahanan ni Jericho sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang, habang ang ikalawa ay aresto kay Carlos na ngayon ay may-ari ng isang sikat na hardware chain sa Laguna. Kailangan silang hulihin ng sabay. Walang pagkakataong makapag-usap, walang pagkakataong makapagplano ng panibagong kasinungalingan. 3:00 ng madaling araw nang basagin ng ngawangwang ng pulisya ang katahimikan ng Marangyang subdibisyon. Pinalibutan ng armadong operatiba ang napakalaking mansyon ni Jericho. Makapal ang matataas na pader nito, napapalamutian ng mga haling estatwa at ilaw mga karangyang binili mula sa dugo at laman ng sarili niyang mga magulang. Nang buksan ni Jericho ang malaking pintuang gawa sa matigas na kahoy, baka sa kanyang mukha ang pagkagulat na mabilis na napalitan ng kayabangan. Nakasuot siya ngang mamahaling roba at amoy na amoy ang tapang ng imported na alak mula sa kanyang hininga. Anong ibig sabihin nito? Inspector Ramon, alam ba ninyo kung anong oras na? May waran ba kayo para gambalay ng pamamahay ko? Matapang na bulyaw ni Jericho, tila nakalimutan na ang mukha na opisyal na pinakmakaawaan niya 7 taon na ang nakararaan. Hindi umimik si Ramon. Malamig lamang niya itong tinitigan. Mabilis na lumapit ang 2 pulis, kinuha ang mga braso ni Jericho at sa pilitang pinusasan. Nakpupumiglas ang binata, nakmumura at nakbabanta na ipapasisante ang lahat ng naroon dahil sa kanyang koneksyon sa politika. Ngunit sa paglabas nila ng pinto, saktong tumunok ang radyo ni Ramon. Huli na rin si Carlos. Ang lambat ng katarungan ay tuluyan ng sumara. Sa lubang malamig at madilim na interrogation room, magaharap sina Inspector Ramon at Jericho. Walang bintana ang silid. Tanging isang mahinang ilaw sa itaas ang nagbibigay ng liwanag. Tumatama sa mukha ni Jericho na unti-unti nang pinagpapawisan sa kabila ng malakas na aircon. Ilang minuto ring hinayaan ni Ramon na balutin silang nakakabinging katahimikan. Gusto niyang maramdaman ni Jericho ang bigat ng hangin, ang kaba ng kawalan ng kontrol. Walang salitang binuksan ni Ramon ang isang brown envelope. Isa-isa niyang inilatag sa ibabaw ng bakal na mesa ang malarawan.
Ang unang larawan, ang lumang backpack na nadiskubre sa bangin. Ikalawa, ang basak na bungo ni Mang Arturo. Ikatlo, ang bungo ni Aling Carmen na may bakas ng matinding palo. Nawala ang kulay sa mukha ni Jericho. Ang kayabangan niya kanina ay parang bula na biglang naglaho. Bahagyang nanginig ang kanyang ibabang labi, ngunit pilit pa rin niyang iniwas ang kanyang paningin. Anong mga litratong iyan? Bakit ninyo ipinapakita sa akin ang nga iyan? Sino ang gumawa niyan sa mga magulang ko? Pilit niyang pinipiyok ang kanyang boses. Umaakto serious ang biktima na muling binuksan ang lumang sugat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng inspektor. Ganyan din ba ang itsura mo habang inihahampas mo ang bakal sa ulo ng ama mo, Jericho? Ganyan din ba kaperpekto ang pag-arte mo habang nakatingin sa iyo ang ina mo bago mo siya iwanang nag-aagaw buhay sa gitnang kagubatan? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kasama ko si Carlos sa Maynila noon. May ebidensya ako nakakamali kayo ng taong pinagbibintangan. Bulyaw ni Jericho, sinusubukang itago ang labis na panginginig ng kanyang nga kamay na nakaposa sa mesa. Dahan-dahang inilabas ni Ramon ang huling baraha, ang lukot at duguang talaarawan ni Aling Carmen. Inilapit niya ito kay Jericho, eksakto sa pahina kung saan nakasulat ang pangalan ng magkaibigan. Nang mabasa ni Jericho ang sarili niyang pangalan na isinulat ng ninginik na kamay ng kanyang ina, tuluyang bumigay ang kanyang depensa. Tumulo ang kanyang galuha, hindi luhang galing sa pagsisisi, kundi luhang ang matinding takot dahil alam niyang wala na siyang kawala. Napahagulgol siya. Ibinaon ang mukha sa kanyang naposasadong kamay. Habang nagluluksa si Jericho sa kanyang pagkabuko, sa kabilang kwarto ay kasalukuyan namang pinipigan ng ibang investigador si Carlos. Iba ang naging reaksyon ni Carlos. Wala itong tigil sa pag-iyak at pagmamakaawa. Simula pa lang nang isakay siya sa patrol car. Nang ipakita sa kanya ang kopyang talaarawan, parang nabaliv na sumiga si Carlos. Itinuturo ang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawang kwarto. Siya ang nakplano ng lahat. Si Jericho ang halang ang kaluluwa. Sigaw ni Carlos habang walang tigil sa pagtulo ang sipon at luha. Napilitan lang ako. Tinakot niya ako. Sabi niya kapag hindi ako sumama, idadamay niya ang pamilya ko sa mga sindikato. Baon kaming dalawa sa utang sa Esabong, 7 milyon ang sa akin, 15 milyon ang sa kanya. Gusto niyang ibenta ang lupa sa Batangas, pero ayaw ibigayng matanda ang titulo. Kaya niya naisipang patayin sila para makuha niya ang mana. Kalmadong pumasok si Inspector Ramon sa kwarto ni Carlos. Tinitigan niya ang lalaking nagpupumilit maging biktima. Kung tinakot ka lang, bakit ikaw ang bumili ng makapal na plastik at lubid sa hardware sa Chalamba 2 araw bago ang pag-akyat sa bundok? Bakit ikaw ang kumuha ng bakal sa construction site? Planado ninyo ito, Carlos. Walang inosente sa inyong dalawa. Natigilan si Carlos. Nanlaki ang kanyang nga mata habang pilit na kinakapa ang sasabihin. Ang akala niyang perpektong palusot ay unti-unting nadudurog. Umiling siya ng umiling, tila isang batang huling-huli sa paggawa ng kasalanan. Opo, kasama ako sa pagpaplano. Umiyak na pagamin ni Carlos. Bawat salita ay parang asidong nakakapaso sa kanyang sariling lalamunan. Pinlano namin na paluin sila hanggang mamatay at ihulog ang mga katawan nila sa sapa para isiping nadula sila. Pero may hindi kayo alam, Inspektor. May nandiyan nung gabing iyon nawala sa plano. Kumunot ang ni Ramon. Anong hindi namin alam? Huminga ng malalim si Carlos. Punong-punong takot ang kanyang nga mata habang binabalikan ang madilim na alaala nang mapaloko si Ninang Carmen. Bumaksak siya sa lupa, duguan, nagmamakawa, alis na sana kami ni Jericho. Iiwan na sana namin sila para tuluyang mamatay sa lamig at pagubos ng dugo.
Lumingalinga si Carlos sa paligid, parang natatakot na may ibang nakikinig sa kanila. Ibinaba niya ang kanyang boses hanggang sa naging isang mahinang bulong. Pero bago kami makalayo, tumunog ang cellphone ni Jericho. May tumawag sa kanya. Isang tawag mula sa isang taong kilalang-kilala ninyo. Natigilan si Inspector Ramon. Ibinaba niya ang kanyang ballpen. Ang mga salitang binitawan ni Carlos ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Isang tawag. Sino ang tatawag kay Jericho ng ganoong oras sa ganoong lugar habang nag-agaw buhay ang kanyang magulang? At bakit sinabi ni Carlos na kilalang-kilala niya ang taong iyon? Sino, Carlos? Sino ang tumawag? Seryosong tanong ng inspektor. Ang kanyang boses ay may kasamang babala na ayaw niyang makarinig ng panibagong kasinungalingan. Huminga ng malalim si Carlos, si Tita Elena, ang kapatid ni Ninang Carmen. Nanlaki ang nga mata ni Ramon, si Elena, ang butihing tiyahin ni Jericho. Ang babaeng walang tigil sa pag-iyak sa presinto noong idineklara ang pagkawala nina Arturo at Carmen. Ang babaeng nagalaga kay Jericho pagkatapos ng trahedya, tinulungan siyang ibangon ang negosyo at kasalukuyang namamahala sa isa sa pinakamalaking kumpanya ni Jericho sa Maynila. Paanong nadamay ang babaeng ito? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Carlos? Hindi biro ang ibinibintang mo, mariying sabi ni Ramon, sinusubukang humanap ng butas sa kwentong lalaki. Siguradong sigurado ako, Inspektor. Umiyak na sagot ni Carlos. Naka-loudspeaker ang telepono dahil duguan ang mga kamay ni Jericho. Narinig ko mismo ang boses ni Tita Elena. Nagtatanong siya kung tapos na ba ang trabaho. Sabi niya, siguraduhin naming walang makakita sa mga katawan at linisin naming mabuti ang mga ebidensya. Tapos, tinanong niya kung nakuha na ni Jericho ang titulo. Bumilis ang tibok ng puso ni Ramon. Isang panibagong layer ng kasamaan ang unti-unting nabubunyag. Hindi lang ito simpleng kaso ng isang anak na naktaksil sa magulang dahil sa utang. Ito ay isang planadong pagpatay na pinangunahan mismong sarili nilang kadugo. Bakit tutulungan ni Elena si Jericho na patayin ang sarili niyang kapatid? Umiling si Carlos. Hindi ko alam ang buong detalye. Ang alam ko lang, may malaking utang din si Tita Elena sa negosyo niya noon. Muntik na siyang makulong dahil sa estafa. At alam niya ang tungkol sa lupa sa Batangas. Siya ang nag-udyok kay Jericho. Siya ang nagplano kung paano ibebenta ang lupa ng mabilis para magamit nila ang pera. Si Tita Elena ang utak ng lahat, Inspektor. Kami lang ang naging utusan niya. Ang masalitang ito ay parang mabombang sumabog sa loob ng presinto. Agad na inutusan ni Ramon ang kanyang tauhan na kumuha ng warrant of arrest para kay Elena. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang malakas na sigaw mula sa kabilang kwarto ang umagaw sa kanilang atensyon. Hindi totoo yan, sigaw ni Jericho. Nakadikit ang kanyang tainga sa manipis na pader na naghihiwalay sa kanila ni Carlos. Narinig niya ang lahat. Sinungaling ka, Carlos, wala kang utang na loob. Iniligtas ko ang buhay mo sa mga sindikato, tapos ngayon ilalaglag mo pati ang tiyahin ko. Lumabas si Ramon at mabilis na pumasok sa kwarto ni Jericho. Totoo ba, Jericho? Kasabwat ba ninyo ang tiyahin mo? Huwag mo nang subukang magsinungaling dahil hawak namin ang logs ng cellphone mo noong gabing iyon. Madali naming mapapatunayan kung sino ang kausap mo. Natigilan si Jericho. Ang kanyang mukha ay pumuti na parang papel. Unti-unting nawala ang kanyang tapang. Napaluhod siya sa sahig. Umiiyak na parang bata. Wala akong choice, Inspector. Kailangan kumpra. At si Tita Elena, siya ang nagturo sa akin. Siya ang nagbigay ng ideya. Sabi niya, iyon lang ang paraan para pareho kaming makaligtas. Pinangakuan niya ako na tutulungan niya akong linisin ang pangalan ko pagkatapos.
Ang pag-amin ni Jericho ay naging hudyat ng tuluyang pagbagsak ng kanilang planong perpekto. Sa loob ng 7 taon, nabuhay sila sa luho na nagmula sa dugo ng mga taong nagmahal sa kanila. Ngunit ang hustisya, gaano man katagal matulog, ay tiyak na magigising. Kinabukasan, isang malaking operasyon ang inilunsad upang arestuhin si Elena. Natakpuan siya sa kanyang marangyang opisina sa Makati, kalmadong umiinom ng kape habang nagbabasa ng diaryo. Nang pumasok ang mapulis at basahin sa kanya ang kanyang mga karapatan, walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Tila ba matagal na niyang inaasahan ang araw na ito. Habang inilalabas siya ang gusali, sinalubong sila ng mga nakakagulong mamamahayag. Ang balita tungkol sa pagkaaresto sa isang kilalang negosyante dahil sa pagpatay sa sarili nitong kapatid ay mabilis na kumalat. Ngunit sa halip na itago ang kanyang mukha, tumingin si Elena sa mga kamera at nagbitiw ng isang malamig at nakakakilabot na ngiti. Sa loob ng presinto, pinagsama-sama silang tatlo, Jericho, Carlos at Elena. Ang hangin sa silid ay mabigat at punong tensyon. Walang umimik hanggang sa basagin ni Elena ang katahimikan. Magaduwag, bulong niya, nakatingin kina Jericho at Carlos. 7 taon ko kayong pinrotektahan. 7 taon ko kayong binuhay sa yaman. Tapos sa unang pagkakataon na may nahanap na ebidensya ang mga pulis. Ibinenta ninyo ako. Kayo ang nag-udyok sa akin. Tita, umiyak na sumbat ni Jericho. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawa iyon kina mama at papa. Tumawa ng mapakla si Elena. Huwag kang magmalinis, Jericho. Gusto mo ring makuha ang pera, gusto mo ring makawala sa mga utang mo. Huwag mong ipasa sa akin ang buong kasalanan. Pare-pareho tayong may dugo sa ating mga kamay. Tinitigan ni Inspector Ramon ang 3 taong nasa harapan niya. 3 taong nagpatay ng kanilang konsensya para sa pera. Ngunit bago pa man niya simulan ang formal na pagtatanong, may ibinulgar si Elena na nagpatigil sa pagtibok ng puso ang lahat ng nasa silid. May isang bagay pa kayong hindi alam, Inspector. Malamig na sabi ni Elena, ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Isang sikreto na hindi ko kailanman sinabi kina Jericho at Carlos. Isang sikreto tungkol sa totoong pagkatao ni Jericho. Bumigat ang hangin sa loob ng interrogation room. Ang bawat pahinga ni na Jericho, Carlos at Inspector Ramon ay tila pinipigilan ng matinding kaba sa kung anumang lalabas sa bibig ng babaeng nakaupo sa kanilang harapan. Tinitigan ni Elena si Jericho mula ulo hanggang paa. Isang tingin na walang bahit ng pagmamahal, kundi purong pandidiri at pagkaawa. Sino ka ba talaga, Jericho? Panimula ni Elena, ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang patalim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan. Laging ipinagmamalaki ni Carmen na ampon ka mula sa isang bahay ampunan sa Maynila, na pinili ka niya mula sa 12 ng bata dahil nakita niya sa mga mata mo ang kailangan niyang anak. Isang napakagandang kwento, hindi ba? Isang perpektong kwento ng pag-ibig ng isang ina. Umiling si Elena at mapaklang tumawa. Pero lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Jericho. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi habang pilit na inaabsorb ang mga salitang binibitawan ng kanyang tiyahin. Ano ang ibig mong sabihin? Anong kasinungalingan? Tumingin si Elena kay Inspector Ramon bago ibinaling muli ang paningin kay Jericho. 3 dekada na ang nakalipas, baon na baon ako sa utang dahil sa sugal, wala akong matakbuhan, at sa gitna ng aking kagipitan, nabuntis ako ng isang lalaking may asawa na agad akong tinalikuran. Wala akong kakayahang bumuhay ng bata, at sakto naman ang perpekto kong kapatid na si Carmen, ang babaeng laging nagmamalinis, ay umiyak dahil nalaman niyang baok siya, hindi niya kayang bigyan ng anak si Arturo. Unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Jericho. Ang kanyang utak ay pilit na tinatanggihan ang patutunguhan ng kwento. Tama na, huwag mo nang ituloy. Gumawa kami ng kasunduan, patuloy ni Elena. Walang awa at walang pakialam sa luhang nagsisimulang tumulo mula sa mga mata ni Jericho. Ibibigay ko sa kanya ang bata.
siya na ang kikilalaning ina. Siya na ang mag-aalaga at magpapaaral. Pero bilang kapalit, palagi siyang magbibigay ng sustento sa akin, palagi niyang sasagutin ang nga utang ko. Ginamit ko ang batang iyon bilang pamuhunan para sa aking kinabukasan. Tumayo si Elena at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa pangingini na katawan ni Jericho. Ako ang tunay mong ina, Jericho. Dugo ko ang nananalaytay sa iyong maugat. Kaya hindi na ako nagtaka nang lumaki kang baon sa utang dahil sa sugal. Dahil nakuha mo ang sumpa ko, kaya madali kitang utusan na patayin sina Arturo at Carmen. Dahil pareho tayong halang ang bituka. Parang gumuho ang buong mundo ni Jericho. Ang lahat ng alam niyang totu, ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay nadurok sa isang iglap. Ang mamagulang na walang awang pinatay niya sa madilim na kagubatan ng makiling ang mamagulang na pinalo niya hanggang mabasa ang magabungo ay ang kaysa isang mataong nagmahal sa kanya ng buo at walang hinihinging kapalit. At ang babaeng nagudyo sa kanya para gawin ang karumal-dumal na krimen ay ang mismong babaeng nagluwal at nagtapon sa kanya dahil sa pera. Napahagulgol si Jericho, isang mahaba, masakit at nakakakilabot na iyak ang umaling-aungaw sa buong presinto. Sinabunutan niya ang kanyang sarili, pilit na kinakalmot ang sariling dibdib na tila gustong bunutin ang kanyang sariling puso na punong-punongin pagsisisi at pagkamuhi. Nandidiring napailing si Inspector Ramon. Sa buong buhay niya bilang pulis, nakakita na siya ng mga halimaw. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya, isang inang kayang gamitin ang sariling anak upang patayin ang kapatid na kumupkop dito, ay ang pinakamasamang demonyong nakaharap niya. Ginamit mo ang sarili mong anak para maging berdugong ang kapatid mo. Galit na bulong ni Ramon. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik kay Elena. Wala kang kaluluwa. Nakibit balikat lamang si Elena. Pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado. Kaligtasan ko ang pinag-uusapan dito. Inspector, kung hindi ko nakuha ang pera mula sa pagbenta ng lupa sa Batangas, pinatay na sana ako nga sindikato nun pa. At isa pa, tapos na, pare-pareho na kaming nakulong ngayon, wala na tayong magagawa. Ngunit sa gitnang ng kanyang pagiyak, biglang huminto si Jericho. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang ngaluha ay napalitan ng isang malamig at nakakabaliw na ngiti. Isang ngiti na nakpatayo sa balahibo ni Carlos sa kabilang sulok ng kwarto. Akala mo ba, ina? Akala mo ba ay napakatalino mo na? Basak ang boses na sabi ni Jericho. Tinitigan niya si Elena. Ang kanyang mata ay punong paghihiganti. Nang inutusan mo akong patayin sila, alam kong darating ang araw na ilalaglag mo rin ako kapag naipit na tayo. Kaya bago ko ibaon sa lupa ang mga patunay. Lumingon si Jericho kay Inspektor Ramon. Ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit determinado. Inspektor, pumunta kayo sa lumang bangko sa Los Baños, sa Safety Deposit Box number 418. Nandun ang lumang cellphone ko na ginamit ko nung gabing iyon. Nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Elena. Anong ginawa mo, Jericho? Nakarecord ang buong pag-usap natin habang nagagaw buhay si Mama Carmen. Nakangiting sabi ni Jericho. Ang kanyang boses ay tila galing sa kailaliman ng impyerno. Pero hindi lang iyon ang maririnig ninyo dun, Inspector. Pakinggan ninyong mabuti ang dulong recording dahil may nangyari papagalis ni Carlos na hindi ninyo inaasahan. Isang bagay tungkol kay Elena na mas masahol pa sa ipinag-utos niyang pagpatay. 2 oras ang lumipas. Ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng presinto ay tila nakikisabay sa madilim na aura na bumabalot sa buong istasyon. Sa Loopcam interrogation room, walang sinuman ang naktangkang magsalita. Isang lumang modelo ng cellphone na may basak na screen ang nakapatong ngayon sa gitna ng malamig na bakal na mesa. Ito ang mismong teleponong nakuha ng ngatauhan ni Inspector Ramon mula sa safety deposit box na itinuro ni Jericho. Nakakabit ito ngayon sa isang maliit na speaker upang marinig ng lahat ang itinatagong lihim ng nakaraan.
Nanginginig ang mga daliri ni Jericho habang nakatingin sa telepono. Para sa kanya, hindi lamang ito isang simpleng kagamitan. Ito ay isang kabaong na naglalaman ng kaluluwang walang humpay na nagmumulto sa kanyang pagkatao sa loob ng 7 taon. Huminga ng malalim si Inspector Ramon bago niya pinindot ang play button. Sa unang ilang segundo, tanging ugong lamang ang static at pagampas ng malakas na hangin sa mapuno ang maririnig. Pagkatapos, unti-unting umalingaw-ngaw ang pamilyar at nakakakilabot na mga tunog. Ang pagagok, ang pag-iyak, at ang boses ng isang inang nag-agaw buhay. Jericho, anak, mawa ka. Huwag mo kaming iwan dito. Ang boses ni Aling Carmen ay basag, humihikbi, at punong-punong matinding sakit. Napapikit ng marin si Inspector Ramon. Kahit matagal na siya sa serbisyo, hindi niya kayang sikmurain ang ganitong klaseng kalupitan. Sa kabilang dulong ng mesa, tinakpan ni Carlos ang kanyang matainga at humagulgol ng malakas. Hindi kinakaya ang pagbabalik ng kanyang sariling bangungot. Si Jericho ay nakayuko lamang, ang luha ay walang patit sa pagagos, bumabagsak sa kanyang naposasadong kamay. Mula sa speaker, narinig ang pagtakbo at paglayo ng mga yabagiyan, ang eksaktong sandali kung kailan tumakas si Carlos dahil sa matinding takot. Naiwan si Jericho at ang dugwang si Carmen. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig ang tunog ng pagring ng telepono. Isang pamilyar na boses ng babae ang sumagot, "Hello, Jericho? Tapos na ba ang trabaho ninyo?" Ito ay ang boses ni Elena. Malamig, kalmado, at walang kahit anong bakas ng awa. "Opo, tita. Tapos na." Sagot ng nanginginig na boses ni Jericho sa recording, "Patay na si Papa. Si Mama, hindi na rin magtatagal. Dugwan sila. Tita, natatakot ako. Paano kung may makakita sa amin?" "Huwag kang duwag," matalim na sagot ni Elena. "Nakuha mo ba ang titulo sa bag ng matanda? Iyon ang pinakamahalaga. Siguraduhin mong nakatago iyan at wala kang iniiwan na kahit anong ebidensya. Dumiretso ka na sa Highway Pawi in Maynila. Huwag kang dadaan sa lumang kalsada. Maliwanag ba?" "Opo." Narinig sa recording ang pag-ugang ng telepono. Dito ipinaliwanag ni Jericho na sa sobrang kaba at panginginig ng kanyang kamay, naipasok niya ang telepono sa kanyang bulsa nang hindi napipindot ang end call. Akala ni Elena ay naibaba na ang linya, ngunit ang mikropono ay patuloy na nakabukas, sumasagap sa bawat salitang mamumutawi sa loob ng kanyang marangyang opisina. Mula sa speaker, nagpatuloy ang pag-ikot ng recording. Sa pagkakataong ito, narinig ang pagbukas ng isang pinto sa background ni Elena at ang boses ng isang hindi kilalang lalaki. "Ma'am Elena, nakapwesto na ang mga bata natin sa highway pababa ngang makiling. Hinihintay na lang namin ang pagbaba ng sasakyan ng pamangkin ninyo," sabi ngang malalim at magaspang na boses ng lalaki. Ang sumunod na sinabi ni Elena ay tuluyang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng interrogation room. "Mabuti," sagot ni Elena sa recording, "siguraduhin ninyong malinis ang trabaho. Kapag naharang ninyo ang sasakyan ni Jericho, kunin ninyo agad ang titulo ng lupa sa Batangas. Pagkatapos, patayin ninyo siya, ipalabas ninyong nahijak siya at nilabanan niya kayo. Ayokong may kahati sa lupang iyon, at lalong ayokong may maywang buhay na saksi sa pagpatay sa kapatid ko. Isang walang kwentang sugalero lang naman ang batang iyan. Mas mabuti pang mamatay na rin siya." Bumaksak ang panga ni Inspector Ramon. Tumingin siya kay Elena na ngayon ay namumuti na parang bangkay. Ang kanyang matapang na aura ay tuluyang nadurog. Nabunyak na hindi lamang siya isang inang nagbenta ng sariling anak. Siya rin mismo ang nag-utos sa mga mamamatay, tao para patayin ang sarili niyang dugo at laman pagkatapos nitong gawin ang kanyang madugong utos. Tumawa si Jericho. Isang mapait, basag at nakakabaliw na tawa na mabilis na napalitan ng malalakas na hagulgol. "Narinig ninyo iyon, Inspektor.
Sumisinghap na sabi ni Jericho. Ang mata ay puno ng matinding galit habang nakatitig sa kanyang tunay na ina. Mabuti na lang. Mabuti na lang at sa sobrang takot ko noong gabing iyon, hindi ako dumaan sa highway. Kumuha ako ng maputik at liblip na kalsada pabalik ng Maynila para iwasan ang mga checkpoint. Kung hindi, matagal na rin sana akong patay. Pinatay ng mismong babaeng nagluwal sa akin. Hindi makapagsalita si Elena. Para siyang napako sa kanyang upuan. Ang tanging nagawa niya ay umiwas ng tingin. Hindi makayanan ang bigat ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Akmang papatayin na sana ni Inspector Ramon ang speaker. Iniisip na nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya para ipakulong si Elena ng panghabang buhay. Ngunit bago umabot ang kanyang daliri sa telepono, may isa pang tunok na umalingaw-ngaw mula sa lumang recording. Ito ay ang boses ni Aling Carmen. Sa kabila ng matinding sugat sa ulo at nag-agaw buhay na kondisyon, nagawa pa rin nitong magsalita habang nakahiga sa malamig na putik ng bundok. Narinig sa recording ang paglapit ni Jericho sa kanyang naghihingalong ina. Mama, patawarin mo ako. Kailangan ko lang ng titulo. Umiyak na bulong ni Jericho. Ang huling hininga at mga salita ni Aling Carmen ay malinaw na nakuha ng telepono. Isang lihim na bumaliktad sa buong motibo ng krimen. Jericho, anak ko, nahihirapang bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay parang hangin na lang na dumadaan sa lalamunan. Wala sa amin. Ang titulo, ng lupa, napatayo si Inspector Ramon. Kumunot ang kanyang no. Ano? Kung wala sa kanila ang titulo noong gabing iyon, paano nila ibebenta ang lupa? Sa recording, nagpatuloy si Aling Carmen, ang lupa sa Batangas, hindi iyon amin, binili iyon ng papa mo para sa. Tuluyang napatit ang hininga ni Aling Carmen sa recording. Ang sumunod na narinig ay ang walang katapusang pag-iyak ni Jericho at ang malakas na pagbuhos ng ulan. Pinatay ni Ramon ang speaker. Ang buong kwarto ay muling binalot ng nakakabinging katahimikan. Lahat sila ay nakatinginan. Ang lahat ng kasama ang ginawa nila, ang lahat ng dugo na dumanak, ang pagkawasak ng kanilang pamilya, ang lahat ng ito ay para makuha ang isang titulo ng lupa na wala naman pala sa mag-asawa noong gabing iyon. Lumapit si Inspector Ramon kay Jericho at hinawakan ito sa balikat ng mahigpit. Jericho, kung hindi hawak nina Arturo at Carmen ang titulo, nasaan iyon? Kanino nakapangalan ang 5 ektaryang lupain sa Batangas? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Jericho. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik, ngunit may halong matinding pagkabigla dahil siyaman ay ngayon lang din napagtanto ang kabuuan ng huling mensahe ng kanyang ina. Hindi ko alam noong una, Inspector, basag na sagot ni Jericho. Pero noong pinoproseso ko ang pagbebenta ng lupa pagkalipas ng 7 taon, nalaman ko kung kanino talaga ipinangalan ni Papa ang titulo mula panong binili niya. Ito 20 taon na ang nakararaan. Huminga ng malalim si Jericho, tumingin sa kalawakan ng silid at binanggit ang isang pangalan na magbabago sa lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa kwentong ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit at malamig na silid ng investigasyon. Tanging ang malakas na paggampas ng ulan sa bubungan at ang mabigat na paghinga ng mataong naron ang basag sa nakakabinging katahimikan. Ang mga mata ni Inspector Ramon ay nakapako kay Jericho. Naghihintay sa huling pirasong ng katotohanang matagal nang nakabaon sa putik ng makiling. Tinitigan ni Jericho ang babaeng nagluwal sa kanya. Ang nga mata niya ay walang bahit ng awa, kundi isang malalim at nag-apoy na put na tinipon sa loob ng 7 taon. Huminga siya ng malalim at sa isang basag ngunit malinaw na boses, ibinagsak niya ang katotohanang tuluyang dudurok sa pagkatao ni Elena. Ang titulong lupa, Elena, nakapangalan ito sa iyo. Nalaglag ang panga ni Elena. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha.
Tila siya binuhusan ng kumukulong tubig habang pilit na inuunawa ang mga salitang binitawan ni Jericho. Umiling siya ng paulit-ulit. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa gilid ng malamig na mesa. Nagsisinungaling ka, bulong ni Elena, bagaman ang kanyang boses ay pumipiyok sa matinding kaba. Impossible iyan. Bakit ipapangalan sa akin ni Arturo ang lupang iyon? Para niya ang ipinambili roon. Isang mapait at nakakabaliw na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jericho. Dahil mahal ka nila, dahil kahit kailan, hindi ka itinuring na ibang tao ni Mama Carmen. Nang ayusin ko ang mga papeles matapos silang ideklarang patay sa korte, nakita ko ang orihinal na dokumento. 20 taon na ang nakalipas ng bilhin ni Papa Arturo ang 5 ektaryang lupain sa Batangas. At alam mo ba kung bakit inilihim nila ito sa iyo? Lumingon si Jericho kay Inspector Ramon bago muling ibinaling ang nanlilisik na paningin sa kanyang tiyahin dahil alam nilang lulubog ka sa utang. Alam nilang darating ang araw na kakailanganin mong sasalo sa iyo kapag tinalikuran ka ng mundo. Ipinangalan nila ang titulo sa iyo bilang isang trust fund. Elena, iningatan nila ito, itinago nila ng mabuti para hindi mo may sangla at may sugal. Ibibigay sana nila ito sa iyo sa panahong handa ka na magbago. Gumuho ang buong mundo ni Elena. Ang kanyang matapang at walang awang maskara ay tuluyang nabasag. Ang hangin sa kanyang nga baga ay tila ninakaw. Ibig sabihin ang lahat ng pagpaplano niya. Ang pagutos niyang patayin ng kanyang sariling kapatid. Ang pagupa niya ng mga mamatay tao para patayin si Jericho. Ang lahat ng dugong idinanat niya ay para makuha ang isang yamang nun pa man ay pag-ari na niya. Pinatay niya ang kaisa-isang magataong nagmalasakit at naghanda ng kanyang kinabukasan. Isang matinis at nakakakilabot na tili ang pinakawalan ni Elena. Napaluhod siya sa sahig, sinasabunutan ang sariling buhok at humahagulgol ng napakalakas. Kinakalmot niya ang kanyang sariling mukha at dibdib, tila gustong bunutin ang sariling puso na ngayon ay nilalamon ng isang hindi mapapantayang uri ng pagsisisi. Ang kayamanang pinaglawayan niya ay binigay na pala sa kanya ng buong pagmamahal, ngunit pinili niyang dumaan sa impyerno para nakawin ito. Pinanut lamang siya ni Inspector Ramon ng may labis na pandidiri at pagkaawa. Isang perpektong kabalintunaan ng tadhana. Ang kasakiman ay humukay ng sarili nitong libingan. Ngunit hindi patapos ang inspektor. Binalingan niya si Jericho na ngayon ay umiyak habang pinapanood ang pagkabalif ng kanyang tunay na ina. Kung nakapangalan kay Elena ang lupa noong gabing iyon, seryosong tanong ni Ramon, ang kanyang tinik ay namamayani sa ingay ng pagiyak sa kwarto. Paano mo ito naibenta? Paano mo naiproseso ang titulo at nakapagbayad sa sindikato matapos ang 7 taon? Unti-unting nawala ang ngiti ni Jericho. Tumingin siya kay Carlos na kanina pa nakayuko at nanginginig sa kabilang sulok ng silid. Peke ang lahat ng dokumento, Inspector, pagamin ni Jericho. Nang malaman kong kay Elena nakapangalan ang lupa, hindi ko pwedeng ibenta iyon ng walang pirma niya. At lalong hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na buhay ako dahil alam kong ipapapatay niya ako. Kaya gumamit ako ng pekeng manifestasyon. Si Carlos ang gumawa ng paraan. May mga koneksyon siya sa sindikato na gumagawa na mga pekeng titulo at death certificate. Siya ang naglakad ng lahat para mailipat ang pangalan ng lupa sa isang dummy corporation at ibinenta namin ito ng palihim. Biglang umangat ang ulo ni Carlos. Namumutla siya, pawis na pawis, at baka sa kanyang nga mata ang matinding panginginig ng kanyang kaluluwa. Pumayag lang ako dahil kailangan ko rin ng pera. Babatuhin sana ng Granada ang bahay na pamilya ko kung hindi ako magbabayad sa esabong. Wala akong pagpipilian. Wala kang pagpipilian. Sigaw ni Jericho. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong kwarto. 7 taon tayong nagpanggap, Carlos. 7 taon nating binuhat ang kasalanang ito. Ngayon, gusto mong maghugas ng kamay at palabasin na isa ka lang biktima?
Sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa mo matapos akong tumawag kay Elena. Kumunot ang ni Inspector Ramon. Mabilis siyang lumapit sa mesa. Anong nangyari matapos ang tawag na narinig namin sa recording? Sinabi ni Carlos na tumakas na siya bago pa man dumating sa puntong iyon. Umiling si Jericho. Ang maluha ay muling naglandas sa kanyang pisngi, kasinungalingan. Hindi tumakas si Carlos. Nagtago lamang siya sa likod ng malalaking puno dahil naduwag siya nang makitang duguan si Mama. Nang marinig ko sa telepono na nagpadala ng mamamatay tao si Elena para tambangan ako sa highway, nagpanik ako. Binitawan ko ang telepono. Gusto ko na lang tumakbo palayo sa lahat. Huminga ng malalim si Jericho, tila kinakapos ng hininga sa bigat ng alaalang ibinabalik niya. Pero nang tatalikod na ako, naramdaman ko ang pagawak ng isang malamig at duguang kamay sa aking binti. Si Papa Arturo, akala ko patay na siya matapos ko siyang paluin noong una. Pero buhay pa siya, Inspektor. Nakadilat ang mga mata niya, basag ang kanyang bungo. Umagos ang dugo sa kanyang mukha, pero malinaw ang pag-isip niya. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Elena sa telepono. Natahimik ang buong silid, kahit si Elena ay tumigil sa pagiyak. Nakatitig kay Jericho, naghihintay sa mga susunod nitong sasabihin. Hindi siya nagalit sa akin, umiyak na patuloy ni Jericho. Kahit pinupok ko siya ng bakal, ang unang lumabas sa bibig niya ay pag-aalala. Sabi niya, "Tumakbo ka, Jericho. Huwag kang dadaan sa highway. Papatayin ka nila. Tumakbo ka na at iligtas mo ang sarili mo." Kahit sa huling hininga niya, Inspektor, ang kaligtasan ko pa rin ang inisip niya. Bumaksak ang magabalikat ni Ramon. Isang matinding kirot ang naramdaman niya para sa pagmamahal ng isang amang sinuklian ng karumal-dumal na kamatayan. Kung buhay pa si Arturo matapos mong umalis, sino ang tumapos sa kanila? Tumingin si Jericho kay Carlos. Isang tingin na punong-puno ng akusasyon at matinding galit. Nang marinig ni Carlos na buhay pa si Papa at alam nito ang lahat, matigas na sabi ni Jericho, lumabas siya mula sa pinagtataguan niya. Kinuha niya ang makapal na bakal mula sa aking makamay. Sabi niya, "Kapak na buhay sila, kulong tayong dalawa. Hindi pwedeng may maywang saksi." Pinigilan ko siya, Inspektor. Sinubukan ko siyang hatakin. Pero itinulak niya ako sa putikan. At sa mismong harapan ko, pinukpok niya ng 2 beses pa ang ulo ni Papa hanggang sa tuluyan itong mawalan ng hininga. Sinungaling, matinis na sigaw ni Carlos. Nagpupumigla siya sa kanyang pagkakaupo. Ang posas niya ay kumakalampag sa bakal na mesa. "Ikaw ang pumatay sa kanila. Ipinapasa mo lang sa akin ang kasalanan para mabawasan ang sentensya mo." Tinitigan ni Inspektor Ramon ang 2 lalaki. Parehong nagtuturuan. Parehong desperadong iligtas ang kani-kanilang sarili mula sa sumpa ng kulungan. Ngunit bilang isang bihasang investigador, alam ni Ramon na ang mga patay ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang katotohanan ay palaging nakaukit sa kanilang mabuto. Dahan-dahang binuksan ni Ramon ang huling pahina ng forensic report na natanggap niya kanina lamang. Tinitigan niya ang litrato ng makalansay na natakpuan sa ilalim ng malaking bato sa makiling. May isang detalyeng hindi niya binitawan mula pa nung umpisa. May isang bagay na hindi nagtutugma sa mga kwento ninyong dalawa. Malamig na sabi ni Ramon. Inilapak niya ang litrato ng kalansay sa gitna ng mesa. "Ayon sa inyo, matapos patayin sina Arturo at Carmen, iniwan ninyo sila sa mismong daanan kung saan kayo naktalo. Tumakbo kayo pababa dahil sa takot na maabutan kayo ng mamamatay tao ni Elena." Nagtatakang nakatinginan sina Jericho at Carlos. "Kung iniwan ninyo sila sa gitnang daanan," patuloy ni Ramon, ang kanyang nga mata ay nanlilisik sa paghahanap ng kasagutan, sino ang naglipat sa mga katawan nila. Ang kalansay nila ay natagpuan sa ilalim ng isang napakalaking bato, 200 metro mula sa daanan. At ang mas nakakapagtaka, hindi sila basta itinapon doon.
Maayos silang inihiga at nakayakap ang braso ni Arturo kay Carmen. May ibang tao sa bundok noong gabing iyon bukod sa inyo. May nakasaksi sa lahat ng ginawa ninyo. Sino ang sumunod sa kanila sa gitna ng madilim na kagubatan? At bakit itinago nito ang mga katawan sa halip na tumawag ng pulisya? Natahimik ang buong silid. Nakatinginan sina Jericho, Carlos at Elena. Wala ni isa man sa kanila ang makasagot sa katanungang iniwan ni Inspector Ramon. Kung tumakas na ang dalawang binata at kung hindi naman nakarating ang mamatay tao ni Elena sa mismong eksena dahil nag-abang sila sa highway, sino ang nag-ayos sa mga labi nina Arturo at Carmen? Sino ang naglipat sa kanila sa ilalim ng malaking bato? 200 metro ang layo mula sa madugong daanan. Dahan-dahang binuksan ni Inspector Ramon ang isang makapal na folder na naglalaman ng mahuling detalye mula sa forensic at crime scene investigators. Tinitigan niya ang 3 taong nasa kanyang harapan, ang mga taong nilamon ng kasakiman at tuluyang nawalan ng kaluluwa. Sa simula, naisip din namin na may 3 taong nakasaksi sa krimen. Seryosong panimula ni Ramon, ang kanyang boses ay tila isang mabigat na kampana na nahuhudyat ng huling sentensya. Naisip namin na baka may isang mangangaso o tagabantay ng bundok na nakakita sa inyo, ngunit natakot magsalita kaya inilibing na lamang niya ang mga katawan upang hindi pagpistahan ng mga hayop. Ibinaba ni Ramon ang isang malinaw na litrato sa gitna ng mesa. Ito ay litrato ng matuyong ugat ng puno at mga batong nabalutan ng lumot, kuha mula sa daanan patungo sa bangin kung saan natakpuan ang mga kalansay. Ngunit nang suriin naming mabuti ang buong paligid at ang mga buto, patuloy ni Ramon, at sa pagkakataong ito, unti-unting nag-init ang sulok ng kanyang mata. Nakita namin ang katotohanang mas nakakakilabot at mas nakakadurog ng puso kaysa sa lahat ng kasinungalingang itinanim ninyo. Tinuro ni Ramon ang mga marka sa litrato. Walang ibang tao sa bundok noong gabing iyon. Ang mga marka sa putik, ang mga bahid ng natuyong dugo sa mga matutulis na bato at ugat ng puno. Hindi ito galing sa isang taong nagbubuhat ng bangkay. Ang mga markang ito ay galing sa isang taong gumagapang. Kumunot ang noo ni Jericho. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Carlos, habang si Elena ay tila na estatwa, hindi makakurap habang nakatitik sa litrato. Nang iwan ninyo sila, nang tumakbo kayo palayo tulad ng maduwak upang iligtas ang inyong nga sarili. Ang boses ni Ramon ay bumigat, punong-puno ng matinding emosyon at paganga sa isang taong hindi na niya kailanman makikilala. Hindi namatay agad si Arturo matapos mong paluin ang bungo niya, Carlos. Buhay pa siya. At alam niya, narinig niya mula sa telepono na may mga mamatay taong paparating upang tapusin ang trabaho at kunin ang anumang ebidensya. Napasinghap si Jericho. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang bibig ngunit ang kanyang hikbi ay patuloy na kumakawala. Basak ang bungo nga maninyo, marahil ay bulak na siya sa dami ng dugong umaagos sa kanyang nga mata. Basak din ang ilan sa kanyang nga tadyang. Patuloy ni Ramon, isinasalaysay ang huling kabayanihan ng isang asawa. Ngunit nang malaman niyang may mga masasamang taong paparating, nagawa pa rin niyang gumapang palapit sa kanyang asawa. Hindi niya hahayaang lapastanganin ng bayaran ni Elena ang katawan ni Carmen gamit ang kanyang huling lakas. Ang lakas na hindi may paliwanag ng siyensya kundi ng purong pag-ibig lamang. Binuhat at hinila niya ang kanyang asawa, pulgada kada pulgada, pababa sa madilim at matinik na bangin. Napahagulgol ng malakas si Carlos, napasubsob sa mesa habang walang tigil na humihingi ng tawad sa hangin. 200 metro, bulong ni Ramon. Tila siya mismo ay hindi makapaniwala sa katatagan ng matanda. 200 metro siyang gumapang sa gitna ng ulan, sugatan, naghihingalo habang kipkip ang babaeng pinakamamahal niya. Nang marating nila ang ilalim ng malaking bato kung saan hindi sila makikitang sinuman, maingat niyang inihiga si Carmen.
At doon niya inilagay ang kanyang braso upang yakapin ang kanyang asawa. Pinoprotektahan siya mula sa lamig at dilim hanggang sa pareho nilang nalagutan ng hininga. Ang kwarto ay napuno ng nakakabalif na pagiya ni Jericho. Ibinaksak niya ang kanyang ulo sa bakal na mesa. Paulit-ulit, tila gustong basagin ang sarili niyang bungo upang maramdaman ang sakit na ipinaranas niya sa kanyang ama. Pinatay niya ang taong may kakayahang magmahal ng ganun katindi. Pinatay niya ang nag-isang lalaking sumalo sa kanya nang itapon siya ng tunay niyang ina. Samantala, si Elena ay nakatulala lamang. Ang maluha ay umagos sa kanyang pisngi ngunit walang tunok na lumalabas sa kanyang bibig. Sa buong buhay niya, inakala niyang pera at kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit ngayong gabi, ipinamuha sa kanya ng kanyang sariling kapatid at bayaw na ang tunay na yaman ay ang pag-ibig, isang bagay na hindi niya kailanman mararanasan dahil ipinagpalit niya ito sa mga pirasong papel. Wala kayong kalaban-laban sa pagmamahal nila, maring sabi ni Ramon habang isinasara ang folder. Inakala ninyong natalo ninyo sila ng gabing iyon dahil kinuha ninyo ang kanilang buhay. Ngunit sa huli, ang pakibak nila ang nakligtas sa katotohanan. Dahil sa pagtatago ni Arturo sa kanilang magkakatawan, hindi sila nahanap ng mamamatay tao ni Elena. Napanatili nila ang ebidensya. Iningatan ni Arturo ang talaarawan at ang telepono. Naghihintay sa takdang panahon na ang bundok mismo ang magsusuka sa inyong nga kasalanan. Tumayo si Inspector Ramon. Tinawag niya ang magwardiya sa labas ng kwarto. Ang tuno ng susi at pagbukas ng mabigat na pintong bakal ay tila musika ng katarungan para sa makaluluwang matagal nang naghihintay. Jericho, Carlos, Elena, kayong tatlo ay formal ko ng sinasampahan ang kasong murder, parricide at conspiracy to commit murder. Walang piyansa. Manubok man kayong kumuhang pinakamagagaling na abogado, sisiguraduhin kong sa malamig na rehas ninyo gugugulin ang nalalabi ninyong mga araw. Hindi na lumaban ang tatlo. Nang buhatin sila ng pulis, ang kanilang katawan ay tila naging mabasak na manika, walang lakas, walang kaluluwa. Ang yaman na tinamasa ni Jericho at Carlos sa loob ng 7 taon. Ang kapangyarihan at negosyong itinayo ni Elena mula sa kasakiman, ang lahat na ito ay naging alikabok sa isang iglap. Ilang buwan ang lumipas, naging laman ng lahat ng pahayagan at telebisyon ang paglilitis sa tatlo. Naging mabilis ang hatol ng korte dahil sa bigat ng mga ebidensya at sa mismong mga pagamin nila. Nahatulan silang tatlo ng habambuhay na pagkakakulong. Nang basahin ang hatol sa loob ng siksikang courtroom, walang naging reaksyon si Elena. Si Carlos ay patuloy sa pag-iyak, habang si Jericho ay tulala lamang sa kawalan, kinakausap ang kanyang sarili, unti-unting nilalamon ng kabaliwan at ng walang hanggang multo ng kanyang magulang. Dinala sina Arturo at Carmen pabalik sa kanilang maliit na baryo sa Los Baños. Sa pagkakataong ito, hindi na bilang manawawalang tao, kundi bilang magabayaningan kanilang sariling kwento ng pag-ibig. Inilibing sila ng magkasama sa isang kabaong, eksakto sa posisyon kung paano sila natagpuan sa bundok makayakap, hindi mapaghihiwalay ng kamatayan, at hindi kailanman masisira ng anumang kasakiman. Isang hapon, pagkatapos ng libing, bumalik si Inspector Ramon sa paanan ng bundok makiling. Tiningala niya ang nagtataasang mapuno at ang makapal na hamok na bumabalot sa tuktok nito. Ang bundok ay nanatiling tahimik, ngunit para kay Ramon, hindi na ito isang madilim at nakakatakot na lugar. Ito ay naging isang dambana ng wagas na pagmamahal.
Umihip ang malamig na hangin, pinagugoy ang magadahon at nagdadala ng kapayapaan sa buong kagubatan. Tapos na ang laban, nakuha na ang hustisya. Ngunit habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan si Inspector Ramon, hindi niya maiwasang mapaisip. Salop ngang madilim na selda sa Muntinlupa, kung saan ang tatlong kriminal ay kasalukuyang nakakulong at unti-unting nabubulok sa sarili nilang mga kasalanan, may naririnig kaya silang magayabag sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan at umaalingaw-ngaw ang kulok, naririnig kaya ni Jericho ang tinig ng isang amang nagpapabigat sa kanyang konsensya o nakikita kaya niya ang duguang kamay na pilit umaabot sa kanya mula sa dilim ng kanyang selda. Ang batas ng tao ay nagbigay ng hatol, ngunit hanggang kailan sila pagbabayarin ng sarili nilang mga kaluluwa